Kahit san man mapadpad, tila ramdam lagi ng 40 anyo sa sirara na hindi siya ligtas. Maya't maya kasi kung makaranas ito ng catcalling sa mga nakakasalamuhang tao. Oo, madalas. Kunyari, nag-aabang ka ng sasakyan, ng taxi or ng jeep. Tapos madalas kasi yung mga truck, yung bigla kang bubusin ng ganyan, tapos bigla kang sisipol, tapos ganun, tapos mag-hi. Parang, hi sexy, hi ganda, ganun yung mga ginagawa sa'yo. Yun lang naman. Or pag naglalakad ka sa kalsada, di ba madalas, pag yung nagkukumpul-kumpul yung mga lalaki. Minsan kasi kahit alam mo ano, parang nakakabastos na tinatawag ka na lang ganun. Pero kung minsan, hindi niya na ito matiis. Sana lang, kahit naman sana siguro anong suot mo, kung anong itsura mo, sana naman yung parang respeto bilang babae. Kasi kung sila rin naman, kunyari may mga kapatid sila, may mga ate, may mga pinsan, kamag-anak, or girlfriend, tas ginaganon. Pero parang Ang catcalling, pagsit-sit, sa pilitang paghingi ng number at iba pa ay maaaring paglabag sa Anti-Bastos Law o Safe Spaces Act of 2019. Sa Baguio City, 4 ang kumpirmadong kaso ng paglabag sa Republic Act No. 11313 o Anti-Bastos Law noong 2024 ayon sa Baguio City Police Office. Ang mga kasong ito, target na maaksyonan ng Lions Club Metro Baguio, Baguio Apache, Baguio City LGU at iba pang grupo. Ito'y sa pagpapalakas pa ng Information Dissemination Drive at pagbibigay ng sapat na edukasyon sa miyembro ng bawat komunidad. Kabilang na ang 128 barangay ng Baguio. Itong Anti-Bastos Law na never na bago kasi ito ngayon lang na introduce. So, yun yung aim natin, information drive in letting them know that merong Anti-Bastos Law. We can expound this and let them know that there is a law that is going to protect them from any of these pagbabastos. Ayon kay Attorney Paulo Salbosa, malaki ang bagay ng komunidad para magkaroon ng ligtas na lugar para sa lahat. Para from there, lahat ng advocates, mga willing to volunteer their time and energy, pwede magtulungan to get to step 3, updating our policies, internal policies sa schools, doing trainings for teachers kapag dating sa mga sexual jokes or mga unwanted touching, training students, empowering them what to do, how to train. But then also, meron din yung risk dyan ng laging may small percentage of false reporting na maingay, how to handle that. So kailangan ma-equip mo talaga lahat ng sectors para meron kang maayos na enforcement that is not only reliant on school administrators but across, from students to families, to administrators, and also sa teachers. Ang mga lalabag dito, maaring makulong ng 1 araw hanggang 6 na buwang pagkakakulong at aabot sa 1,000 hanggang 500,000 pisong multa. Samantala, mahalaga rin daw ang gampanin ng mga kabataan sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. As we have seen in the news, just this January, ang dami na namang rape cases na nangyari, not really here in Baguio, but in other places. And that is what we would like to avoid. So, as the school is doing their efforts, establishments and government offices are also promoting this. We also need to touch the grassroots level kung saan nangyayari usually yung mga ganito. Sa pagsisimula ng grupo sa pagpapalaganap ng impormasyon, hangad nilang wala nang mabiktima ng pambabastos. Dahil sa Baguio, bawal ang bastos. Jose Robert Inventor, RNG News.